Destiny Radio. Nagbabalik ang inyong Kuya Carl. Dito lang. Dito lang yan sa istasyong pinipili ang saya. Yan. Ay nako mga ka-Destiny. Ay nako, na-late tayo ng pasok. Charot na. Na-late tayo ng pasok. Ang dami pala nating kakaharaping mga kailangang ayusin ngayong Monday. Grabe talaga ang Happy Monday. Nakakaano talaga. Pero yun na, late din talagang pumasok ang inyong Kuya Carl kasi ano pa naman ay... Pero talagang hindi tayo nakapagsimula. At mag-i-start tayo kanina ng 1. Yan. Pero syempre, dami nga nating inaayos. Pero 1:30, pasok pa rin naman dahil 12 to 3, di ba? Yan. Pero syempre, yun nga. Kamusta naman ang mga ka-Destiny natin dyan? Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa mga nakikinig sa atin sa radio, sa online Zeno Radio. At sa mga nanonood po ng ating YouTube channel, naku po, pa-subscribe na po, pa-like na rin po ng aming mga videos kung napapanood nyo. Maraming salamat po. Ngayon naman, mga ka-Destiny, ay nako, sa mga tawag dito, sa mga nakikinig po sa atin dyan, baka may moment kayo in time na para bagang kailangan yung talagang malaman kung ito na ba talaga ang taong para sa inyo. Wah, ba tao para sa inyo? Yan, pero syempre, di ba, sabi nga nila parang may nakinig ako kasi dating may nakinig ako na kahit kahit daw pag ang babae daw, halimbawa o lalaki ay gusto yung malamig na tubig, kahit anong paypay daw nung partner nila, ay hindi daw yun lalamig. Pero pag merong isang taong dumating at parang mali pala, parang ganito pala ang ating gawin nating wholesome. Baka sabihin kabitan na naman yung ating usapan. Ay, nako. Hindi, parang halimbawa, kung ang isang tao ay naghahanap ng malamig na tubig, tapos yung isang tao ay pinapaypayan yung tubig para lumamig, pero pag may dumating naman na may dalang malamig na tubig, ay talagang ang tatanggapin yung may dala ng malamig na tubig, di ba? Pero hindi ko naman sinasabing kahit merong paghihirap ng ganito nung sa ginagawa niya para makuha yung taong yun ay hindi madadaan sa effort. Hindi naman sa ganun. Pero syempre, sometimes all it takes is one good date. Sometimes isang magandang labas lang, isang magandang paglabas lang o pag-date ay parang makukuha mo ng loob ng isang tao, di ba? Kaya naman sa mga ka-Destiny po natin dyan, kaya take the chance, kagaya ng ating story for today. Ang title po natin ngayon ay All It Takes is One Good Date and Suddenly You're Together Every Day After That. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio, Confessions with Kuya Carl. Yan, tingnan naman natin ang kwento natin for today sa mga hindi pa nakikita. Ay, wait lang. Yan. Baka kailangan nating i-refresh. Yan, okay. Kasi sometimes, pero pwede mo yung, katulad sa mga nakikinig po sa atin dyan, pwede nyo basahin din yung kwento kasama ang inyong Kuya Carl. Dito lang yun sa, ating Facebook Live. Pero ngayon, parang hindi nagpapakita. Kaya, right now, what we are going to do is, babasahin ko na lang siguro. Pero tingnan natin, baka naman mag-appear. Yan, nag-appear na. Yan, Nakakuha ko to sa, sa Off My Chest Philippines. Yan. Yan, totoo pala talaga yung trend sa TikTok na all it takes is one good date and suddenly you're together every day after that. Wow! Anniversary na ng first date namin today. Kinikilig pa rin ako kapag naalala ko yung first date namin. We met at 5 p.m. and natapos yung date namin ng 1 a.m. Ayaw pa nga niya umuwi And she asked me out on a second date agad. Wow! Pogi mo naman pala. Ikaw ang inaalok mag-date ay. Pero ganun nga, di ba? Iba talaga. Tapos sabi niya dito, it was a very wholesome first date. She asked me nga if pumapayag ba ako makipag-holding hands sa first date. Wow! Very upfront yung sister ngayon Sabi niya, I said no. Pero please, ang HS namin. Anong HS? Anong ibig sabihin? Ang high school? Ang high school namin? Ganon. I was 28, she's 33 at the time. Medyo matured na kasi si sister. Ang tanda na namin pero parang ang high school na kahit holding hands ay hindi namin magawa. Aba!
It's not that ayaw ko siyang hawakan, it's more on baka kapag, hinawakan ko siya, hindi na ako agad makabitaw. Ay naku naman! Kailangan ng batuhin 'tong taong ito. Kasi sabi niya dito, alam niyo yung unang kita niyo pa lang sa person na 'to, tapos there's a, familiar feeling wherein you feel like you're bound to fall hard. Yan mismo naramdaman ko the first time I laid eyes on her. Sayang lang na I won't be able to see her today dahil sobrang baha sa province nila ngayon. Bawi ako on Sunday when we decided na exclusively dating na kami. Sana naman bumaba na ang baha niyan or else magdadala talaga ako ng sarili kong bangka papunta sa kanila. Wow! Hindi ko na kaya. Gusto ko na makita ang love ko. Oh. Sakto pati sa ating music, patapos na, no? Grabe, sabi naman ng mga comments dito, pwede mo na i-delete, nabasa ko na. Yeah, bakit ganoon pag yung mga successful at good love stories dito sa Reddit, parang ayaw nilang mag-appear. Pero alam ko mga loko lang naman ito, mga ganito. Like natin yung story. So I'm so happy you found this type of love, OP. Wishing you more happiness. Oo nga naman. Sa mga dyan, feeling ko yung ang dami kasing nagmamadali sa time na to. Ang dami rin nagkakaroon ng pag-iisip na parang hanapin yung tamang tao. O kaya, yung iba namang tao ay nag-e-eksperimento sa iba't ibang tao para makita yung ganitong pakiramdam. Pero yun nga pero pag na-experience mo dun sa taong yun, kahit isang araw lang na magkasama kayo, parang siya na yung taong gusto mong makasama habang buhay. Pero hindi yun ganun kadali, mga ka-Destiny, ha? Tandaan nyo na kailangan nyo pa rin bunuin at pagyabungin pa ang inyong pagmamahalan. Hindi hindi kayo pwedeng mag-anchor or mag-angkla doon sa ganong feeling laang. Hindi pwedeng doon magstay yung feeling nyo. Kailangan nyo mag-grow din together. Since mature na naman sila, alam na nila yun. Alam na nila yung mga ganyan. Sasabi niya dito, may we all find the love that we deserve. Oo naman. And malaki yung age gap, parang 5 years. Si sister ay 33, si brother ay 28. Wow. Pero hindi na yung pansin sa mga ganong edad. Hindi na yung pansin na right now ako 28 ako, 'di ba? Hindi na pansin, mukha nga akong 21 eh. Bula. Ayan, pero sabi naman dito, buti naman magdadala ka ng bangka if ever instead of lalanguyin. Safety first. Joke. Tawag dito. Just kidding. Happy for you, OP. Sana magkita na kayo uli. Oh, 'di ba? So yan naman Yan, sabi naman, ready na talaga ang bangka at doxycycline. Yan, sana talaga magkita na kami kasi hinang-hina na ako. Aba, grabe si Kuya. Hinang-hina na. Di pa nga nag-holding hands. Ay, jarot lang. Nag-holding hands na sila. 1 year na sila Yan. 1 year na yung first date nila. Oh, cutie. Happy for the both of you. Ang cute nito. Yan. Thank you for sharing your story. Yan. At syempre, madami pa tayong mga ganyang istorya dito sa Confessions with Kuya Carl. And if kayo ay meron talagang personal stories, huwag kayong mahiyang mag-text, mag-chat at talagang mag-message sa aming Facebook page. Yan naman ay dadating sa atin ng anonymous. Huwag kayong mag-alala. Pwede rin kayo ata mag-anonymous message sa mga page, para kung sensitive man yung topic ay pwede nating i-censor. Pwedeng hindi makita kung sino ba yung nag-send nun. At kung kayo man ay proud naman, pwede nating ipabati ang inyong mga tinatawag na mga pinapa-shoutout dyan. Pero syempre sa mga nakikinig po sa atin dyan, maraming salamat po. At sa mga tawag dito na nunod po sa aming replays ng aming mga stories po dito sa aming YouTube channel, maraming salamat po. Pa-like, follow, and subscribe na po sa aming mga social media platforms. Hanapin nyo lang po ang DZDG Destiny Radio at syempre, sana po sa inyong mga buhay-buhay ay magkaroon kayo ng mga ganitong mga kakilig moments. Sa mga ka-Destiny po natin nakikinig dyan, tuloy-tuloy lang po ang jamingan. At sana po ay mahanap nyo na po ang inyong love of your life. Ang inyong mga pinagdadasal.
ang inyong mga dalangin kagaya ng kanta ni Earl Agustin. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio. Sa'yo lang.